showbiz balita, huwag nang i-skip pa. Concert producer na si Ronald Singson willing daw dalhin si Justin Bieber dito sa Pilipinas para kay Lovie Poe. Paolo Abelino, excited nang pumunta ng Amerika para sa nalalapit na panganganak ni LJ Reyes. At reaksyon ni Tim Yap sa isyung nagtampo sa kanya ang kaibigang si Pia Guanyo. Alamin. Served hot sa inyong breakfast, ito ang Intriga Express. Alright, at may paparating mga bagyo, hindi tayo pasisindak, right? Yes, good morning, Luan. Good morning po sa inyong lahat. Bawal ang gloomy dahil ang mga chika namin nakakawalang stress. Kaya tutok na dito sa Intriga Express. Okay, Ronald Singson, dadalhin nga ba si Justin Bieber sa Pinas para kay Lovie Poe? Ay, nako, favorite raw kasi ni Lovie ang sikat na teen pop and R&B singer. Kaya naman may bulong-bulungan na after ng concert ni Usher nung Friday. Si Justin Bieber naman daw ang tinatarget ng rumored boyfriend ni Lovie at concert producer na si Ronald Singson na dalhin para mag-concert dito sa Pilipinas. Hindi naman itinanggi ni Lovie na paborito nga niya si Bieber. Pero ayon sa kanya, dalhin man ni Ronald si Bieber sa Pilipinas, hindi naman daw nangangahulugang para ito sa kanya. Meron mang dadalhin si Ron, hindi naman siguro dahil sa akin, kundi dahil sa gusto ng mga tao yun. Baby. Baby, oh, baby. Iba yata yung tono ko. Pero congratulate muna natin ang Fearless Productions, si Ronald Singson at ni Jo Marie Iliana dahil super duper successful yung Usher concert nung Friday. Talagang punong-puno ng tao ang MOA concert. At wala kang ibang maririnig doon kundi hiyawan ng lahat ng tao. Grabe. I was there the whole time. Napanood ko yung buong show. Talagang sobrang satisfied yung mga yung mga Usher fans dun sa performance ni Usher. Talaga namang bigay na bigay talaga. Yes. At eto na ang ating next chika. Paolo Abelino excited nang pumunta ng Amerika para sa nalalapit na panganganak ni LJ Reyes. Kabuana na kasi ni LJ ngayon at ayon kay Paolo yan. Gusto raw kasi ng young actor na nasa tabi siya ng kasintahan sa oras ng panganganak nito. Oh, sweet naman. Inaayos pa muna raw ni Paolo ang schedules at commitment niya rito, lalo pa ngayong may bago na naman siyang proyekto. Sa ngayon, very healthy at happy naman daw si LJ. Siyempre, hindi ko pa rin masasabi yung pakiramdam hanggang hindi ko pa nahahawakan at nakakasama yung anak ko. So, sa ngayon, very excited. Tsaka hindi ko masabi kung what more if makita ko yung anak ko. Alam ba na ang laki-laki na raw ng tiyan ni LJ, sabi ni Paolo. Talaga raw, kaya ayaw niyang pakita yung picture. kasi nga, kabubuanan na nga. So talagang, talagang malaki na. Pero ang nakakatuwa dyan, talagang kahit magkalayo sila, talagang everyday nagtatawagan at magkatulong sila sa pag-prepare para sa pagdating ng kanilang baby na Isa-surprise na rin nila tayo nun. Si Ethan Aquino. Yan ang pangalan ng kanilang magiging baby. Eto na, Pia Guanyo, nagtampo nga ba sa kaibigang si Tim Yap? Kaugnay nga ito ng isyung si Tim Yap daw ang nagbuking sa estado ng relasyon ngayon ni Pia Guanyo at Vic Soto. Ikinasama raw ng loob ni Pia ang paglabas ng issue ng hiwalayan nila ni Vic sa talk show ni Tim Yap. Paglilinaw naman ni Tim, kaagad silang nagkita at nag-usap ni Pia matapos lumabas ang nasabing issue ng tampuhan. Bago nga raw umalis sa puntang Kuala Lumpur si Tim, ilang sunod na gabi pa silang lumabas ng kaibigan. At kahit nasa ibang bansa ngayon si Pia, magka-text at nagtatawagan pa rin daw sila. Isa sa magkakaibigan medyo may misunderstanding pero wala naman. Alam ko everything is going well and they're trying to fix it pero that's their buhay nila yun. Ano nga ba talaga? Actually, Kuya Lar, wala pa eh. Basta ang narinig ko lang, next week sa Showbiz Central, kakausapin si Pia. Magsasalita si Pia. Yan. Pero what I know is talagang may inaayos lang. Oo. May inaayos lang si Pia at si Bossing. Hindi naman kasi masyado lang napapalaki siguro kasi nga lumalabas sa mga balita, lumalabas sa mga tabloid. So,
parang masyadong napapalaki yung kung meron ng mga maliit na misunderstanding, yun na nga yung inaayos nila. At nakikita naman natin sa Bulaga, di ba? Okay naman. Okay naman sila. So, hayaan natin sila na lang yung mag-solve kung ano man, kung meron man. Kayo naman kasi. Normal naman sa lovers ng may tampuhan, di ba? May katampuhan ka rin ngayon? Wala nga eh. Namimiss mo ang may katampuhan? Chinichika mo ko, Kuya Lar. At yan po ang mga chika pinag-uusapan ngayon. More chika up next. Later, yan muna ang ating Intriga Express! Express! My gosh. Ngayon punta naman tayo kay Suzy. Go, Sue! Mother! Alright, thank you so much Kuya Lar and Luan. At nandito na, excited na kaming lahat dahil inaabangan namin ang pagdating ni Anna the Hurricane Hulaton. Any monument now, monument talaga ay parating na po siya dito. Kaya excited na ang lahat ng mga nag-aabang. Sinabi ko, excited! Yan! Sabi sa inyo, excited kami. At syempre, makikilala na natin ang Pinay boxer na kampiyon sa WBO Super Bantamweight category. At syempre, marami pa tayong malalaman sa kanya bukod sa kanyang training. Syempre, girly-girly pa rin ba siya kahit siya ay boksingera? Nako, ito ang alamin natin. Paano nga ba nag-uumpisa sa pagbaboxing ng isang Anna Hulaton? Ito, panoorin po ninyo. Maliban sa kanyang angking ganda, mga kalalakihan ay mapabibilib niya sa husay ng kanyang kamao sa boxing ring. Anna the Hurricane Hulaton. Ipinanganak sa Daly City, California ang 30-year-old Filipina na si Anna Hulaton. Parehong Filipino ang kanyang magulang na nagmula sa Pangasinan. Nag-umpisa ang boxing career ni Anna noong taong 2004. Biruin ninyo kahit halos 2 linggo lang siya nag-train ay nakuha pa niya ang silver sa San Francisco Golden Gloves. Dahil sa kanyang impressive moves and winning punches, nagsunod-sunod na ang kanyang panalo. Kaya naman noong taong 2007 sa bansang Amerika ay kinilala na si Anna bilang pangalawa sa pinakamahusay na babae sa boxing. Taong 2009, pinasok na ni Anna ang professional boxing at sa taon ding yun ay naiuwi niya ang 2 titulo. Ang Women's WBO Super Bantamweight World Champion title at IBA Super Bantamweight World Champion title. Dahil dito napabilang si Anna sa 100 most influential Filipinas in America at pinagkalooban pa siya ni dating Pangulong Gloria Arroyo ng isang proclamation letter bilang pagkilala sa kanyang husay sa ring. Itong Maso, hindi siya pinalad na maagawang WBA title kay Lisa Brown pero sa naging laban niya kay Maria Elena the Warrior Villalobos ng Mexico noong June 30 sa Casino Rama, Ontario, Canada, muli niyang pinatunayan ang bagsik ng isang Pinay boxer sa parisukat na telon. Na-reclaim niya ang WBO Super Bantamweight World Champion title. At tulad ng kanyang idol na si Manny Pacquiao, trainer niya rito si Freddie Roach. Kaya naman marami ang nagsasabi na posibleng siya na ang sumunod sa yapak ng kanyang idol. Congratulations to kapusong Anna the Hurricane Hulaton. Nagpupunyagi ang buong bansa dahil sa iyong galing. Alright, nandito na po siya. There she is. Kasama ang Quezon City Police na nag-escort sa kanya dito. Ayan naman, ang hinihintay natin, ang kampiyon, Anna the Hurricane Hulaton. Straight from the airport po, pumunta siya, nagbabalang ng mga gamit sa hotel. Sabay punta na dito sa GMA 7 para ma-meet ang kanya mga fans, ang kanya mga tagahanga na talaga naman sumusuporta sa kanya. At syempre dahil dyan, nag-uwi siya ng 2 titles. Malaking karangalan po para sa mga Pilipino, syempre. Tayo po ay marami ng mga natatanging Pinoy boxers pero ngayon po, kauna-unahang Pinay boxer na binibigyan parangal po natin dito sa GMA. At para po dyan, ang sasalubong sa kanya ay si Joseph Jerome Francia. Siya ang Vice President and Head of Operations ng GMA International. Ayan, para sumalubong kay Miss Anna the Hurricane Hulaton. I think natatouch yata siya sa super bonggang pagsalubong na binibigay natin sa kanya. Nakarapat dapat lang dahil sa karangalan talagang binibigay niya sa ating bansa. Marami pa tayong malalaman syempre bukod sa kanyang pagkapanalo kung paano niya naipanalo ang 2 niyang title fights. Syempre kung ano ang kanyang mga hilig, kung paano niya na-maintain o na-retain ang kanyang pagka-Pinoy kahit siya ay nasa Amerika. At ayan na, tingnan natin kung gaano siya kagaling naman tumalon sa pagbaba niya sa likod ng pick-up na yan.
Kasama ba sa kanyang training ang pagtalon-talon? Kita nyo dito pa lang, kita ko na ang mga muscle niya sa likod at sa kanyang mga braso. Ayan, check out those guns, ika nga sa wikang Ingles.